Sumisingil na ang lahat ng may utang. Pinayagan siya mag-post ng bail? Ma, do something about it! Lalaban tayo. Dinala ni Bingo si Caroline sa mamahaling lugar kung saan na-appreciate ng dalaga na napakaganda ng view. Napabiro pang sinabi ni Bingo na sa sandaling yan ay sasabihin na niyang pwedeng orderin lahat ni Caroline ang gusto niya na hindi nilang kape, kaya napatawa naman ng dalaga. Pero nang uupo na sila, ay nahagilap ni Caroline sila Charleston at Carlo, kaya agad niyang niyaya si Bingo na nagtaka naman ang binata. Pero nang aalis na sila ay nakita na sila ng dalawa, kaya agad silang lumapit, nagalit sila pareho. Sinigawan ni Charleston si Bingo na ang kapal ng mukha niya dahil kinurap ng nanay niya yung yaman nila, na naging mayaman lang ang binata dahil sa panloloko ng nanay niya na sinubukang awatin ni Caroline ang aya niya. Sinumbat naman ni Bingo na hindi niya papatulan si Charleston, na nakiusap pa si Caroline sa aya niya na wag silang mag-iskandalo doon, pero sinumbat ni Carlo na totoo ang mga sinasabi nila. Sinabihan din ni Charleston si Caroline na ang tigas talaga ng ulo niya, na sinabihan na siyang lumayo kay Bingo. Sabay pinarasan niya si Caroline na hilain para umuwi na sila, pero lumaban naman ang dalaga at sinabihan niya ang aya niya na mag-uusap na lang sila sa bahay nila. Sabay sumama siya kay Bingo, kaya mas nagalit ang aya niya dahil mas kinakampihan ni Caroline si Bingo kesa sa pamilya nila. Nang nakalayo na sila ay humingi ng sorry si Caroline sa binata, na nanindigan naman si Bingo na hindi siya scammer dahil kahit kailan ay hindi siya nanloko ng ibang tao, na pinaalalahanan naman siya ni Caroline na wag niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng aya niya, kaya kumalma ang binata, na humingi din siya ng tawad sa dalaga dahil nakalimutan niyang kapatid niya sila Charleston at Carlo dahil sa kasamaan ng ugali nila. Pinaliwanag naman ni Caroline na hindi lang siguro nila matanggap yung nangyari sa GLC, na agad namang sinabi ni Bingo na nagiging anak lang siya sa nanay niya, gaya ng pagiging anak nila sa kanilang mga magulang, na hindi naman masama kung yun ang ginagawa niya. Sabay tinanong niya ang dalaga kung kasalanan ba niya ang bagay na yun. Sinaad naman ni Caroline na hindi niya kasalanan na naging anak siya ng nanay niya. Binisita naman si Ani ni Ahmed sa kulungan, na agad siyang humingi ng tawad dahil nagawa pa niyang humingi ng tulong sa ex-husband niya, na sinaad naman ito na walang problema sa kanya dahil gusto din niyang tumulong. Tinanong pa ni Ani kung okay lang sa magiging asawa ni Ahmed na umuwi pa siya ng Pinas para lang sa kanya, na agad namang sinabi nito na walang problema sa fiancé niya, na pinaabot naman ni Ani ang pagbati niya dahil ikakasal na din ng dalawa, na sinaad pa ni Ahmed na bago ang kasal nila ay sisiguraduhin niyang makakalabas muna si Ani sa kulungan, na matagal nilang hinintay ang pagkakataon na mahanap ni Ani ang anak niya at mabubuo ulit ang pamilya nila, na inalala pa ni Ahmed ang pagmamahalan nila dati at ang mga natutunan niya sa buhay, na ang tanging gusto niya ay maging maayos at magkasama ulit sila ng anak niya, na agad namang nagpasalamat si Ani sa ex-husband niya. Sino ang taong nakahelmet na papatay kay Ani? Na si Bingo na mismo ang mag-iimbestiga ng palihim dahil naniniwala siyang nasa paligid lang nila ang totoong killer. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.